Hello guys, welcome back. So, itutuloy na natin yung sa database natin, okay? So, yung last na natakal natin na topic is about creating ng users. Ngayon, subukan natin mag-view naman ng users, okay? So, punta tayo sa text editor ulit natin. Ito yung last na code natin. So, dito siya sa registration page. Ngayon, gawa tayo ng isang route dito para mag-display ng mga users. So, get users. Pwede nyong lagyan din ng users list. Pero para mas okay siyang para mas bagay siya, users na lang. So, return view users dot view. Nasabi ko na ba tong dot na to? Itong dot pala ay itong dot na to, so sabi dito, i-return mo yung view na ito na folder and then ito na file, okay? So yung laging pinaka-last file to. Itong mga sumunod dito or kung meron pa man dito, for example is public na folder, then sa public na folder merong users na folder, tapos yung file na view, okay? So pwede nyo siyang i-separate ng it's either dot or pwede rin siyang forward slash, ganyan. So para mas okay siyang tignan, tsaka mas marami kasing gumagamit sa dot na separator. So, dot na lang din ang gagamitin natin. So, create lang natin yung bagong folder sa resources, views, okay. So, create tayo dito ng bagong folder. Users, and tapos create lang ako ng bagong file sa loob ng users na folder na view, or pwede nyo ring gawing index.blade.php since index siya ng mga users. Okay, so mas appropriate siguro kung gagamitin natin ang index. Tapos yung view na file na lang is gagamitin natin sa pag-view ng user, ng specific user or isang user, ganun. Okay, so index muna yung gagamitin nating file. So dito sa users, meron akong index file. Okay. So palitan ko lang to ng, since hindi na view yung file natin, index. Okay. So i-visit natin tong /user sa browser. Dito /users. Users ba yan? Okay, walang laman kasi lagyan natin ng list of users. Okay, para makita lang natin kung gumagana nga ba yung view natin. Okay, dyan na yan. Next, syempre gusto natin siyang i-display yung mga list ng users. So, sa ngayon, gamit muna tayo ng list tags. So, UL. For each natin at for each at and for each. So, dito nga pala sa Laravel, meron tayong template or blade na tinatawag. Blade templating engine yung tawag nila doon.
dito pala. So, pag may nakita kayong ganito, at for each, so, equivalent siya ng ano, ng, mag-open kayo ng ganyan ng PHP. Okay. So, for each, ganyan. So, users as user. Sige, subukan muna natin tong ganito. Okay. Ngayon, mag-e-echo ako ng, since may UL dito, okay, li, then, user, arrow, yung pangalan ng field. So, check ko lang yung database. Kunin natin yung name or email or username. Yung name na lang yung kunin natin. So, name. So, dito palang part na to, madalas may makita kayong nasa loob siya ng curly brace na ganyan. Okay. Kasi, kung gagamit kayo nitong double quote, ito. So, pwede naman siya. Ang difference lang nito, yung lalagay kayo ng curly brace, tsaka wala, is, parang mas ma-separate nyo lang itong variable na to, or itong ina-access yung data. Okay. So, ganyan. Pwede yung lagyan, or pwede rin hindi. So, wag na muna sa ngayon. Okay. So, dito, kada users, okay, for each user, i-break natin sila isa-isa gamit tong variable na to na user. Okay. So, mas appropriate naman siya. Pwede naman gumamit kayo dito ng person. Pero, since users na yung ginamit nating term, tuloy natin. So, of course, mag-error pa rin to kasi boom. Wala pa tayong fetch na data or na users gamit tong variable na to. So, kung susubukan natin maglagay, so sa users, para ma-return natin yung variable, for example, users. So, ito, indicate lang ng array. Huwag nyo masyadong isipin yan. So, para mag-return tayo ng view, or variable sa view. So, gamit tayo ng compact. So, ito pala, hindi siya sa Laravel, sa PHP siya. Itong compact na to. Okay. So, lagay lang natin dito yung variable. So, users. Ito, variable lang to guys. Huwag kayong malito dito. So, users, ito lang yun. Wala nang yan. So, pwedeng ganyan. Okay. So, i-return muna natin copyhin ko lang tong namespace na to. Okay. Boom. Tapos, para makuha natin lahat, nyo lang tong dalawang column na to. I think ang tawag dito is scope resolution operator. Okay. So, ito, and then, all, para ma-fetch niya lahat. Ang re-return nito is yung object na user. Kasama yung lahat. So, all data na nandito sa user model na to or table. Kasi parang ginawa nating symbol na itong model na to, ginawa nating symbol as table siya. Okay. So, users, lahat ng user, i-fetch mo, i-store mo dito sa variable na to. Then, yung variable na to, gawin mo siyang available para sa view na to. Gamit itong
function na to, okay? Na built-in sa PHP. So, let's try. Refresh. Hello world. Bakit hello world? Users, hello world. Oh, yan yung pangalan niya pala. So, palitan natin ng mga pangalan. Since sikat to na madalas gamitin, dyan daw. Refresh. Okay, yan na. So, subukan natin mag-insert ng bagong data para mas malinaw siya. Okay. So, insert lang ako ng bagong data. Okay. So, palitan ko lang to ng Jane. Siguro. Smith. Hello to. Jane. Sige na nga. Palitan na rin natin to para mas okay siya. John. Jane. Okay. So, balik tayo dito. Refresh. Ayan. So, na-fetch niya lahat ng data gamit tong for each na to. Okay. Saan na ba yan? Index. So, yung napag-usapan natin kanina is yung blade templating engine. So, yung may at kanina, mas malinis kasi yung tignan compare dito sa old style ng pag-fetch or paggamit ng for each. Okay. So, lagyan ko lang dyan ng at and then at and for each. Okay. So, cut ko to. Tanggalin ko yung tag na yan. Of course, si echo mawawala na. So, ngayon, pwedeng dito naman na part. So, yung usually ginagamit natin, yung old style, is dalawang paraan ng pag-echo. So, PHP echo. Pwede naman ganito. So, ganyan. Refresh lang natin. Okay. May nasama ang curly brace. Ito siya. Makulit tong database ko ngayon. So, tanggalin lang natin yan. Refresh. Okay. So, yung isa pang way para mag-echo ng data is tanggalin nyo lang to part na yan. Palitan nyo lang ng equal. Okay. Tanggalin. Pwede natin tanggalin yun. Subukan natin. Okay. So, gumana pa rin siya. So, yung isang paraan naman, mas malinis and pang Laravel talaga. So, tanggalin ko lang muna yan. Is gamit tayo ng curly brace. So, dalawang ganyan. So, nag-red siya kasi yung editor ko, may in-install akong plugin para dito sa Laravel na to. So, available naman siya sa Sublime Text. So, pwede nyo siyang gamitin kung gusto nyo. So, paste ko lang yung ano dito. Yung data kanina na ginamit natin. Or variable. Okay? So, save. And refresh. Boom. Isang way pa pala para mag-display ng data is punta tayo sa routes. Okay? So, dito yung ginamit natin is user. So, model yung ano natin. So, nag-base tayo sa model. Ngayon, yung gagamitin natin is base tayo sa table. Okay? So, gamitin natin yung class na DB. Sa Laravel din to. Okay. So, DB. And then, ito ulit. Scope resolution operator. And then, table na method. Okay. So, anong table? Yung parameter nito. Or, yun nga.
anong table yung gagamitin natin. So, based dito sa database natin, ang gagamitin nating table ay users. So, lagay nyo lang dyan, users. Tapos, anong gagawin daw dito sa dito sa table na to? So, get. Ibig sabihin, pag get, kukunin niya lahat ng data. Okay? So, ito lang. Huwag na muna kayong mag-isip ng sobrang lalim dito. Basta, yung ano lang nito is, piliin mo yung, sabi niya dito, piliin mo yung database table na users, and then kunin mo lahat ng laman na to. And then, ilagay mo dito sa variable na to. Okay. So, refresh. So, ganun pa rin siya. Gagana pa rin siya. So, ayun lang. Dalawang way para makuha natin yung or mag-fetch tayo ng data. So, paano naman pala yung kung merong yung mga where close, ganun, where ID is equal to 1, where usernames, ganito, ganyan. So, sobrang dali lang nun. Gawin nyo lang where. First parameter is yung field. Okay. Ano yan? Field. Palitan natin si John Doe ng John. Since John naman yung pangalan niya. Okay. I-fetch natin si Jane. Pinalitan ko pa yung John, no? So, Jane. Or, mali. Wait lang. Username. So, yung first parameter is username. So, ito kasi yung field. And then, where username is equal to Jane. Ganun lang siya kadali. So, i-get mo lahat ng makikita mong may ganyan na username. So, save. Punta tayo dito. Refresh. Okay, si Jane Smith lang yung lalabas. Paano naman kung gawin natin tong Jane? Okay. Ay, hindi nga pala pwede. So, ganun siya guys. Lahat kukunin niya lang ng data na mag-equal dun sa query natin. Okay. So, paano kung sobrang dami? Pwede pa palang where ID. So, pwede nyo siyang, yung iba, makikita nyo silang gumagamit ng ganito. So, where username is equal to Jane. Hindi naman siya required pag equal yung gamit nyo. So, refresh. Ganun pa rin yung result. So, ginagamit lang to, for example, ID or merong price na field. Okay. Minsan, gumagamit tayo ng ganito. Where price is greater than or equal to, ganun. So, since ID lang yung meron tayo ngayon, where ID is greater than 0. Okay? Ibig sabihin, lalabas lahat ng result. Kasi, mas mataas sa 0 tong mga ID nila eh. Okay. So, refresh. O, lalabas silang parehas. Yun lang po yun. So, pwede nyong gamitin din to. Pwede rin less than. Basta kayo na bahala. Pwedeng equal. Pero mas prefer ko kasi yung yung ganyan. Para mas malinis siyang tingnan. Or yung kanina. Yung username. Ganyan. Mas malinis kasi siyang tingnan. Okay? So, kung gusto nyo naman na kunin lang yung isa, kunwari, sobrang daming username na ganito, Jane, kunin nyo yung pinakauna. So, pwede nyo gumamit ng first
na method. Okay. So, sa table, ulitin ko lang. Sa table na users, where, kung saan yung username ay equal sa Jane, kunin mo daw yung pinakauna. Okay. So, kung yung table nyo is sobrang daming or madaming Jane, hindi lang isa yung username, ang kukunin niya lang is yung pinakaunang data or row. So, refresh. Dito pala, so, non-object. Kung gagamit kayo ng itong first na to, hindi natin pwedeng i-for each yung data. So, take note lang yon. So, yung pwede natin gamitin dito, hindi na natin ano yung na-return natin dito. So, since ina-expect natin na isa lang yung re-return natin, so, user lang. Kasi isa lang naman para mas appropriate siyang gamitin. So, user, ibig sabihin, ma-available na rin to. Tanggalin na natin si for each. Kasi wala naman talaga tayong for each na users. Tama nga naman, kaya nag-error. So, for each name, isa lang yung display niyan. Boom! So, mag-sample tayo ng data ngayon na iba. Kunin natin si email, tsaka username, kung gusto nyo. So, username, tsaka email. Okay. So, ganyan. So, ito yung, ano niya, yung username and then email. Or madalas, kung may profile kayo, tanggalin nyo to. Itong isang list na to. Lalagay nila dito. Of course, ilagay natin siya sa curly brace na dalawa. Okay. So, refresh.